Nasa kusina si Natasha. Nakatayo siya sa gilid ng hapagkainan. Sa upuan na nakatagilid sa mesa ay nakaupo ang kanyang biyanang si Maricel at ang mga bisita nitong kumare na nasa 6 katao. "Ma, maipag-uutos pa po ba kayo?" Tanong ni Natasha. "Wala pa sa ngayon, pero tumayo ka muna dyan. Baka kailanganin ka namin maya-maya." "Pero may gagawin pa po ako, ma." Pag-angal ni Natasha. "Sabing tumayo ka lang dyan. Ang lakas naman ng loob mong magreklamo, palamunin ka lang naman dito sa bahay." Pasensya na po." Nahihiya at natatakot na sabi ni Natasha. "Ay mare, sino iyan? Ang akala ko kasambahay nyo. Bakit ka tinawag na mama niyan?" Tanong ng isa sa mga kumare ni Maricel. "Ay nako, ewan ko ba dyan sa anak ko. Sa dinami-dami ng babae dito sa mundo, iyang babae pa talaga niya ang pinili niya. Hindi nag-iisip?" Nangagulat ang mga kumare sa tinuran ni Maricel. "Hala, ano ba yan? Paano si Sherlyn?" Naghiwalay sila ni Kevin. 1 taon na ang nakakalipas. Busy raw siya sa trabaho kaya hindi siya makapag-focus sa love life nila ni Kevin. Kaya itong si Kevin, naghanap ng iba at iyang babaeng yan ang ipinalit niya kay Sherlyn. 3 buwan lang sila, nagpakasal na. Kung hindi ba naman bigaon. Naku, sayang naman. Naka-jackpot ka sana kay Sherlyn. Ang ganda-ganda ng batang yun. Sobrang yaman pa at napakabait. Ano ba naman yung anak mo, kumare?" Sabi ng isa. "Nako, talagang galit na galit ako dyan kay Kevin nang malaman kong ipinagpalit niya si Sherlyn sa bigaon na yan. Halos atakihin ako sa puso. Kaya lang, ano pa ba ang magagawa ko? Wala na ba talaga silang pag-asa na magkabalikan?" "Paanong magkakabalikan? Kasal na sila." "Ano ka ba? Pwede namang mag-divorce ang anak mo at ang manugang mo. Hindi pa naman huli ang lahat." Sobrang nasaktan si Natasha sa kanyang mga narinig. Kung makapagsalita ang mga ito, ay parang hindi niya naririnig ang lahat ng pinag-uusapan ng mga ito. Tila ba hindi mahalaga sa mga ito ang kanyang nararamdaman. Hindi siya matapang na tao at lalong hindi siya confrontational. At lalong-lalo namang hinding-hindi niya iyon gagawin sa harap ng kanyang biyenan. Gusto niya kasing kunin ang loob ng kanyang biyenan. Hindi na pwedeng sabayan ang init ng ulo nito sa kanya dahil kung hindi ay lalo siyang hindi magugustuhan ng matanda. Hindi na malaya ni Natasha na tumulo na pala ang mga luha niya mula sa mga mata. Ngunit kaagad naman niya itong pinunasan gamit ang kanyang mga daliri. "Susubukan kong paghiwalayin ng dalawang yan. Imposible namang mawala kaagad ang pagmamahal ng anak ko kay Sherlyn. Ay napakaganda ng batang yon. Wala siyang dahilan para ipagpalit si Sherlyn sa babaeng ito na mas mahirap pa sa daga. Plano ko pang pahirapan siya rito sa bahay para mapagtanto niyang mali ang desisyon ng pakasalan ng anak ko. Gusto kong siya mismo ang makipaghiwalay sa anak ko." "Abay oo mare, ganun nga ang gawin mo. Siguradong magkakaroon ka ng magandang apo kung magkakaapo ka kay Sherlyn. Itong manugang mo, okay naman. Pero parang walang assurance kung mabibigyan ka ng cute na apo." Sobrang masasakit na salita pa ang sinabi ni Maricel at ng mga kumare nito tungkol kay Natasha. Tiniis lamang iyon ni Natasha dahil pakiramdam niya'y wala naman siyang karapatang magreklamo. Halos 1 oras siyang pinatayo roon ni Maricel. Ngalay na ngalay siya, ngunit hindi niya magawang magreklamo dahil ayaw niyang lalo siyang kagalitan ng biyenan. Nang matapos kumain ang mga ito ay pinaghugas siya ng pinggan ni Maricel. Kailanman ay hindi siya kinausap ng biyenan sa maayos na paraan. Sa tuwing kinakausap siya nito ay palaging sa pagalit na tono. "Matapos mong maghugas dyan, diligan mo yung mga pananim sa bakuran. Wag na wag mong kakalimutan. Naintindihan mo?" "Sige po, ma." Matapos maghugas ng mga pinggan, ay sinunod nga niya ang utos ng biyenan at diniligan niya ang mga pananim sa bakuran. Matapos magdilig sa bakuran, ay plano niyang magpahinga na
dahil kaninang alas 8 ng umaga pa siya kumikilos sa bahay. Sa tuwing may natatapos siyang gawain ay sinusundan kaagad ito ng panibago ng biyenan. Matapos niyang magdilig ay papasok na sana siya sa kwarto nilang mag-asawa upang magpahinga, ngunit hindi pa man niya nahahawakan ng doorknob ng kwarto ay nagsalita sa likod niya si Maricel. "Oh, anong gagawin mo ngayon?" tanong ni Maricel. "Magpapahinga lang po ako, ma. Napapagod na po kasi ako." "Ay iha, sinong nagsabi sa'yo na pwede kang magpahinga? May parating akong mga bisita mamaya, kaya ipaghanda mo sila ng pagkain. Darating dito yung pinsan ko, kasama ang mga anak niya at asawa niya. Huwag mo akong pahiyain sa kanila." "May bisita na naman po kayo?" Pagtataka ni Natasha, pero hindi nagustuhan ni Maricel ang tunog ng tanong na yon. "May bisita na naman ako? Iha, kanino bang bahay to? Tatanggap ako ng bisita hanggat ilan at kailan ko gustuhin. Naintindihan mo? Huwag na huwag mo akong kine-question, Natasha, ha?" "Hindi naman po sa ganon. Nagtatanong lang po ako." "Pwes, ayus-ayusin mo yung mga tanong mo." "Opo, ma. Ano po ba ang ihahanda ko sa kanila?" "Ipaghanda mo sila ng cake. Bumili ka sa labas, tapos ipagluto mo sila ng spaghetti sa macaroni." "Yun lang po ba?" "Timplahan mo sila ng juice." "Ano pa po, ma?" "Yun lang." "Anong oras po sila makakarating dito sa bahay, ma?" "Mamayang alas 5 sila darating dito. Pagkatapos mo silang ipagluto ng merienda, ipagluto mo naman kami ng hapunan para dire-diretso na." "Sige po, ma. Ano pong uulamin natin mamayang hapunan?" "Gusto kong kumain ng nilagang baka. Lagyan mo ng mga gulay. Gusto ko yung masarap na timpla, ha. Ayoko ng lasang karinderya. Kapag hindi masarap ang luto mo, ipapaulit ko yan sa'yo hanggang sa ma-perfect mo ang tamang lasa." "Sige po, ma." "Sige na, umalis ka na. Gusto kong bago sila dumating dito, handa na ang lahat." At umalis na nga si Natasha at sinunod ang lahat ng utos ng biyenan. Saktong alas 6:05 ng hapon nga dumating ang pinsan at mga pamangkin ng biyenan. Pinaghanda niya ang mga ito ng makakain. Sobrang bait ng biyenan sa kanya sa harap ng pinsan nito. Parang ibang tao ito. Matapos nun ay nagluto na siya ng hapunan. Alas 6:30 ng gabi nang dumating ang asawa niyang si Kevin mula sa trabaho. Siya isang manager sa isang malaking kumpanya. Hinalikan siya ni Kevin sa noo. "Kamusta ang araw mo, mahal?" Hindi sumagot si Natasha. Gusto niyang maramdaman ni Kevin na inaalila na naman siya ni Maricel. Nakaramdam nga si Kevin kaya hindi na niya pinilit na magsalita pa si Natasha. "Mahal, anong ulam natin ngayon?" "Nilagang baka. Pinuluto ni mama." "Ganun ba? Malapit na bang maluto yan?" "Oo, malapit nang maluto ito. Bantayan mo nga lang saglit at dadalhin ko ang mga gamit mo sa kwarto." "Sige, ako muna ang magbabantay." Hinubad ni Kevin ang kanyang Amerikana at iniabot ito kay Natasha, maging ang kanyang bag. Dinala naman nito ni Natasha sa kanilang kwarto sa pangalawang palapag at muli ring bumaba si Natasha sa kusina upang ipagpatuloy ang pagbabantay sa kanyang niluluto. "Kamusta naman ang trabaho mo, mahal?" tanong ni Natasha. "Ayun, ayos naman. Medyo nakakapagod pero kaya naman." "Mahal, may tanong ako sa'yo." "Ano yun, man?" Lumunok ng laway si Natasha. "Kailan mo ako ibubukod ng bahay?" "Mahal naman, alam mo namang kung ako ang masusunod, magbubukod na tayo. Pero ayaw kasi akong pakawalan ni mama. Alam mo naman yun, di ba?" Biglang pumasok sa loob ng kwarto si Maricel. Narinig niya mula sa labas ang tanong ni Natasha. "Bakit naman gusto mong ibukod ang anak ko, Natasha?" Tumayo si Natasha sa gulat. Alam niyang sesermonan na naman siya ng biyenan. "Mama, nagtatanong lang naman siya." Pagtatanggol ni Kevin. "Oo, nagtatanong, pero parang ganun na rin yun. Gusto niyang bumukod kayo."
Siguro, dahil ayaw niyang mautusan sa mga gawaing bahay. Pinakasalan ka niya, kaya dapat lang nagawin niya ang mga gawaing bahay. Iyon na nga lang ang maiaambag niya sa bahay na ito, ayaw pa niyang gawin. Apat, grabe namang kakapalan ng mukha niyan. Mama naman, huwag niyo namang pagsalitaan ng masasakit na salita ang asawa ko. Parang sinasaktan niyo rin ako sa mga sinasabi niyo. Ay, pagsasalitaan ko siya sa paanong paraan ko gusto dahil pamamahay ko ito. Yang babaeng yan, inagaw ka lang yan kay Sherlyn. Alam na nga niyang may girlfriend ka, pinatulan ka pa ng bigaon. Ma, maliit lang na bagay pinapalaki niyo pa. Kapag hindi kayo tumigil, talagang magbubukod kami ni Natasha. Pumahimik ka. Yan ang isusukli mo sa akin matapos kong ibigay sa iyo ang lahat-lahat ng pangangailangan mo sa buhay? Ma, malaki ang pasasalamat ko noon. Pero hindi yun dahilan para diktahan niyo kung sino ang babaeng mamahalin ko. At hindi yun ang dahilan para pagsalitaan niyo ng mga masasakit na salita si Natasha. Pamamahay ko to. Kung gusto niya, lumayas siya. Gusto kanyang pagbukurin para masolo niya lahat ng sahod mo. Kaya kanyang pinatulan ay dahil sa pera mo. Buksan mo nga yung mga mata mo para makita mo. Hindi yan totoo, ma. Mahal ako ni Natasha sa kung sino ako at hindi dahil sa pera ko. Ni kailan hindi siya nagpabili sa akin ng mga mamahaling gamit. Kung ano lang ang binibigay ko sa kanya, nakangiti niya yung tinatanggap at sinasabi sa akin wag na akong mag-abala. Wag na wag kang bubukod, Kevin. Kung hindi, sinasabi ko sa'yo, hindi mo talaga magugustuhan ang gagawin ko sa babaeng yan. Ma, kung ayaw niyo po akong magbukod, huwag niyo pong alipinin si Natasha rito sa bahay. Tinanong ko siya kanina kung ayos lang ba ang araw niya. Hindi siya sumagot. Ang ibig sabihin, hindi maganda ang araw niya. Baka kung ano-ano na naman ang mga masasakit na sinasabi mo sa kanya. Huwag mo akong pagbintangan, Kevin, ha? Pinagsasabihan ko lang ang babaeng yan kung kailangan. Mahal, tama na. Umiiyak na sabi ni Natasha at hinawakan sa braso si Kevin. Pasensya na, Natasha. Ako ang humihingi ng tawad sa mga ginagawa ni Mama sa'yo. Ano ka ba? Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Huwag mo na akong alalahanin. Ma, pasensya na po. Luto na po pala itong ulam. Kumain na po tayo. Sabi ni Natasha at nagpa siyang doon na itigil ang kanilang pag-aaway. Matalas lamang ang mata ni Maricel habang nakatingin kay Natasha na naghahanda sa kanilang pagkain. Halata ang galit sa mga mata niya. Si Natasha ang sinisisi niya sa tuwing nag-aaway sila ni Kevin. Kinabukasan ay nag-book ng manikurista si Maricel. Nasa sala siya ng bahay at pinapamanicure ang kanyang kukuroon. Maya-maya ay nagring ang kanyang phone kaya kinuha niya ito na nakapatong sa sopa. Nang tingnan kung sino ang tumatawag ay napangiti siya. Kaagad niyang sinagot ang tawag. Hello? Hello po, tita. Si Sherlyn to, ang ex ni Kevin. Oh, kumusta, Sherlyn? It's been a long time since we last talked. Kamusta ka na, anak? Ito po, tita. Ayos naman po ako. Galing po ako sa trip sa Sweden. At uuwi po ako dyan bukas. May dala po akong mga pasalubong para sa inyo ni Kevin. I know, married na siya pero wala naman pong halong mali siya yung pagbibigay ko sa kanya ng pasalubong. Sana wag niyo pong masamain. Ay ano ka ba naman? Walang problema yon. Pupunta ka rito sa bahay bukas? Yes, tita, if that's okay with you. Okay, sige. Hintayin ka namin dito. Pero hindi ko yun sasabihin kay Kevin dahil baka pumunta yon sa kung saan para hindi lang kayo magkita. Alright, tita. See you tomorrow. Walang problema, anak. Alam mo, para sa akin, ikaw pa rin ang nag-iisang babaeng na babagay sa anak ko. Yang relasyon niya dyan sa asawa niya. Huwag kang mag-alala. Paghihiwalay rin ang mga yon. Huwag naman po. Kawawa naman po si Kevin. Ano ka ba, iha? Sa una lang naman yan masakit. It's for the better naman, for the both of you, tama ba? No, tita. I'm not hoping naman po na magkabalikan kami ni Kevin. Pero kung ano man po ang mangyari, then so be it.
Kinabukasan ay dumating na nga si Sherlyn sa bahay. May dala itong isang malaking kahon kung saan nakalagay ang lahat ng mga pasalubong nito para kina Maricel at Kevin. Tuwang-tuwa si Maricel nang makita ang dalaga. Parang totoong anak kung ituring niya ito. Ang ganda mo pa rin talaga, Sherlyn. Walang kupas ang ganda mo. Nahiya naman si Sherlyn. Thank you po, tita. Kayo rin naman po. Gusto niyo po bang sabay tayo magpasalon mamaya? Ay nako, sobrang go ako dyan. Teka, tawagin ko lang anak ko ha. Sige po, tita. Umakyat ng pangalawang palapag si Maricel at kumatok sa pinto ng kwarto ni na Kevin at Natasha. Pinagbuksan naman ito ni Natasha. Bakit po, ma? Kevin, halika, baba ka rito at may bisita tayo. Tumingin si Maricel kay Natasha. Ikaw rin, sumama ka. Bumaba nga sina Kevin at Natasha at pareho silang nagulat nang makitang nakaupo si Sherlyn sa sopa sa sala. Upo ka rito anak, sabi ni Maricel kay Kevin at umupo nga si Kevin sa tabi ng ina. Sobrang nagselos naman si Natasha nang makitang nakatingin sa mata ng isa't isa sina Kevin at Sherlyn. Hindi niya maiwasang isipin na isa ngang malaking kawalan si Sherlyn dahil sobrang ganda nito at sobrang yaman pa. Kamusta ka, Kevin? Tanong ni Sherlyn nang nakangiti dahilan para mas umalab pa ang selos ni Natasha. Ayos lang. Alam mo ba anak, may dalang pasalubong para sa atin si Sherlyn. Tignan mo itong relo, para daw ito sa'yo. At iniabot ni Maricel ang isang magarang relo kay Kevin. Kinuha ito ni Kevin at sinuri. Almost 100,000 din ang halaga ng relong yan. Binili ko sa Sweden. Sana magustuhan mo, sabi ni Sherlyn. Thank you, Sherlyn. Pero hindi ko matatanggap ito. But why? Dahil alam kong magseselos ang asawa ko kapag tinanggap ko ito. Siya nga pala, si Natasha, ang asawa ko. Oh my God, asawa mo pala siya. Ang akala ko kasambahay niyo lang siya. Pangaasar ni Sherlyn. Nagkapalitan naman ng tingin sina Kevin at Natasha. Sobrang nasaktan si Natasha sa sinabing ito ni Sherlyn. Anak, ano ka ba? Bakit hindi mo tatanggapin ang regalo niya sa'yo? Masamang tumanggi sa regalo ng iba. At saka, nakakasama yun ng loob. Sambit ni Maricel. Kevin, wag mo na akong alalahanin. Kung gusto mong tanggapin ang relo, tanggapin mo. Totoo naman ang sabi ni Mama, nakakasama talaga ng loob kapag tinanggihan ng isang regalo. Sabi na lang ni Natasha. Makikita ang galit sa mga mata ni Maricel habang nakatingin kay Natasha. Pakiramdam niya ay sobrang plastic nito. Naiinis siya sa tuwing nagpapakita ng magandang ugali si Natasha. Pakiramdam niya ay nagpapanggap lamang ito. Oo nga naman, Kevin. Tanggapin mo na, please. Sabi ni Sherlyn. Nga pala, Natasha, sorry kung wala akong dalang pasalubong para sa'yo ha. Hindi na rin kasi kita naisip pa. At sorry na rin pala kung napagkamalan kitang katulong dito sa bahay. Pilit nang umiti si Natasha. Hindi, wala yon. Ayos lang. Magpapasalon kami ni tita mamaya. Gusto mo bang sumama? Hindi na. Dito lang ako sa bahay at magpapahinga ako. Ganun ba? Sayang naman. Don't worry, libre ko naman ito. Hindi siya sasama, Sherlyn. Rest day ko ngayon at gusto kong makasama ng buong araw si Natasha. Ani naman ni Kevin. Sobrang nagselos naman si Sherlyn pero hindi niya ito ipinaramdam sa lahat. Ngumiti na lamang siya upang itago ang kanyang selos. Tumayo na si Kevin. Tara na, Natasha. At umakyat na nga sila patungo sa kanilang kwarto sa pangalawang palapag ng bahay. Naiwan sa sala sina Sherlyn at Maricel. Mahal mo pa ba ang anak ko, Sherlyn? Tanong ni Maricel. I think, yes po, tita. Matagal ko na po siyang hindi nakikita. Ang akala ko, kapag nakita ko siya ulit, wala na akong mararamdaman. But, nung nakita ko siya, parang bumalik yung pagtingin ko sa kanya.
Huwag kang mag-alala, Shirlene. Tutulungan ko kayo na magkabalikan. Pinapangako ko yan. Pero, paano po, tita? Basta, ako na ang bahala roon. Basta ang gawin mo ay iparamdam mo na sa anak ko na mahal mo pa rin siya. Imposibleng hindi ka niya kaya muling mahalin. Sa ganda mo ba namang yan, Shirlene? Kasalanan ko naman po kasi, tita. Dahil nga po, masyado akong naging busy sa work. Hindi ko po napagtuunan ng pansin ng relasyon naming dalawa. Wala kang kasalanan. Kasalanan itong lahat ng malanding babaeng yon. Huwag na huwag mong sisihin ang sarili mo. Naintindihan mo? Salamat po, tita. Ikaw pa? Alam mo namang una pa lang. Sa'yo na talaga ako. Matapos nilang mag-usap ay umalis na sila ng bahay at nagpasalon sa mall na kagaya sa plano nila. Nagsunod-sunod ang mga araw at patuloy ang pagpapahirap ni Maricel kay Natasha. Hindi siya makapaghintay na kusang sumuko si Natasha. Kung dati ay puro utos lamang at sigaw ang ginagawa niya kay Natasha, ngayon ay umabot na siya sa pananakit ng pisikal. Isang araw nga, nakalimutan lang ni Natasha ang isang ipinagawa sa kanya. Pinagtatalakan na siya nito sabay tulak pa sa kanyang noo dahilan upang mapatras siya. Mama, tama na po. Pakiusap niya habang umiiyak. Anong tama na? Hindi ka nag-iisip. Hindi ka rin nakakaintindi. Sinabi na nga nalabhan mo yung damit na yon dahil susuotin ko ngayong araw. Wala ka talagang kwenta. Nakaligtaan ko lang po, ma. Dahil sunod-sunod po yung mga pinag-utos niyo sa akin. Pasensya na talaga, ma. Sinampal siya ni Maricel sa pisngi ng sobrang lakas. Sobrang sakit nito dahilan upang mamula ang kanyang pisngi. Ayan ang bagay sa'yo. Wala ka talagang kwenta. Talagang ako pa ang sisisihin mo? Walang-wala ka talaga sa ugali ni Shirlene. Dapat si Shirlene na lang ang pinili ng anak ko. Kaysa sa'yo. Wala ka namang naiambag sa buhay namin. Wisit ka. Hindi na nakatiis pa si Natasha kaya sumagot na siya. Bakit ba lagi niyo na lang akong ikinukumpara kay Shirlene? Porket ba mas maganda at mas mayaman siya? Dapat siya na ang nababagay kay Kevin? Hindi niyo naman alam na siya ang nagloko. Niloko niya ang anak niyo kaya sila naghiwalay. Muli siyang sinampal ni Maricel. Ang kapal talaga ng mukha mong sagot-sagutin ako, ha? At ang kapal na mukha mo para gumawa ng kwento at siraan si Shirlene. Kahit anong paninira ang gawin mo, hindi mo masisiraan si Shirlene sa akin dahil alam ko kung anong klase siyang babae. Hindi siya kagaya mong bigoon. Hindi ako kagaya sa sinasabi niyo. Tumahimik ka na, Natasha. Hindi ko kailangan ang opinion mo. Kung ako sa'yo, hiwalayan mo na lang ang anak ko. Hayaan mo na lang maging masaya si Kevin sa piling ni Shirlene. Hindi ko hihiwalayan si Kevin. Dito na siya sinabunutan ni Maricel. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang umiyak habang hinahayaan siyang sabunutan ng kanyang biyenan. Tinantanan lamang siya nito nang mapagod ito. Walang hiya ka talagang babae ka. Salot ka talaga sa buhay namin ng anak ko. Konsimisyon nitong sambit at saka umalis na. Naiwan si Natasha sa sahig habang umiiyak. Kahit ano pang galit ang nararamdaman niya kay Maricel ay hindi niya ito magawang labanan sapagkat ina pa rin ito ng kanyang asawa. Dito na siya nakapagdesisyon. Gusto na niyang isiwalat ang buong katotohanan sa kanyang pagkatao. Kung iyon lamang ang paraan upang matanggap siya ng biyenan ay gagawin niya. Si Natasha ay hindi totoong mahirap. Anak siya ng mag-asawang bilyonaryo. Itinakwil siya ng kanyang mga magulang nang pakasalan niya si Kevin. Gusto kasi ng mga magulang niya na ipakasal siya sa anak ng isa pang bilyonaryo, ngunit hindi siya pumayag. Dahilan upang magtalo sila ng kanyang mga magulang at pinalayas siya nito at itinakwil. Hanggat maaari sana ay ayaw niyang may makaalam na anak siya ng isang bilyonaryo dahil para sa kanya ay wala naman itong pakinabang. Walang saysay na ipagkalat sa mga taong anak siya ng bilyonaryo kung itinakwil na siya ng kanyang mga magulang. Pero ngayon ay kailangan na niyang lakasan ang kanyang loob upang humingi ng tulong sa kanyang mga magulang. Kinabukasan, trinit ni Shirlene si Maricel sa isang mall.
Ibinili niya ito ng mga kung ano-anong mamahaling alahas upang kunin ang loob nito. Mama, kamusta po pala si Kevin? Tanong ni Sherlyn nang maglakad-lakad sila sa mall. Ayun, maayos naman siya. Yung asawa naman niya, ayun, sinabunutan ko kahapon dahil sinagot-sagot ako. Natawa si Sherlyn. Hala, totoo po ba? Oo, sobrang nanggigil ako sa kanya kahapon kaya ayun, sinabunutan ko. Siguro naman magtatanda na yun ngayon. Sana nga po. Huwag kang mag-alala. Konting tiis na lang at siguradong kusa ng susuko yang si Natasha. Nga pala, tinawagan ko si Kevin. Ang sabi ko, magkita kami matapos ang work niya. Pumayag naman. Alam po ba niyang kasama ako? Hindi pa, saka ko nasasabihin sa kanya kapag nandito na siya. Paano po pag magalit siya? Ay nako, ano naman kung magalit? Anong gagawin niya sa akin, Aber? Napangiti na lang si Sherlyn. Salamat po tita ha. Salamat sa lahat ng effort mo para mapaglapit kami ulit ni Kevin. Ano ka ba? Alam mo namang ikaw talaga ang bet ko para sa kanya. Hindi ako titigil hanggat hindi kayo nagkakatuluyang dalawa. Thank you po tita. 6:30 nang dumating si Kevin. Nasa isang restaurant na sila. Ang akala ni Maricel ay magagalit si Kevin kapag nalaman nitong naroon pala si Sherlyn. Pero nang makita niya si Kevin ay parang wala naman itong problema. Nagulat man siya ay masaya pa rin siya. Naging casual ang pag-uusap nila ng mga sandaling iyon. Hanggang sa naunang umalis si Maricel upang mabigyan niya ng oras na mag-usap si Kevin at Sherlyn. Siya naman ay umuwi na at out of nowhere ay pinagtatalakan na naman niya si Natasha ng walang dahilan. Matapos pagtatalakan ni Maricel ay nagpaalam si Natasha na uuwi muna siya sa kanyang mga magulang at babalik din mamaya. Hindi naman daw siya magtatagal. Nagpaalam na rin siya kay Kevin sa text pero hindi pa siya ito nirereplyan. Ang sabi naman ni Maricel sa kanya ay umalis na raw siya at huwag na raw siyang babalik. Nasaktan si Natasha ngunit hindi naman ito bago sa kanya. Samantala, habang nakasakay sa taxi si Natasha, sina Kevin at Shirley naman ay nag-check-in sa isang hotel at doon sila ay nagtalik. Dito sila naglabas ng sama ng loob nila sa isa't isa matapos ang kanilang relasyon. Nakaramdam ng gaan ng loob sa isa't isa matapos ang kanilang ginawa. Kevin, mahal mo pa ba ako? Tanong ni Sherlyn habang nakatakip na lamang ang kanyang katawan gamit ang kumot. Katatapos nilang magtalik. Aminin kong nawala ng pagmamahal ko sa iyo, Sherlyn. Pero matapos kitang makita ngayon, numbalik ang pagmamahal ko sa iyo. Sobrang natuwa si Sherlyn sa kanyang narinig. Umabot sa tainga ang kanyang ngiti sa mga labi. Sino ang mas mahal mo, ako o si Natasha? Siyempre, mahal ko pa rin naman si Natasha. Kaya nga, naguguluhan ako ngayon. Pero isa lang ang pwede mong piliin. Either siya or ako. Pwede mo ba akong bigyan ng time para mag-isip? Oo naman, Kevin. Basta't palagi lang akong nandito kapag kailangan mo ng init ng katawan ko. Maraming salamat, Sherlyn. Matapos nun, ay umalis na rin si Kevin. Naiwan sa hotel si Sherlyn. Nag-ring ang phone niya at agad naman niya itong sinagot. Ito ay si Maricel. Hello, tita? Kamusta ang date niyo ng anak ko? Ayun po, tita. Ayos naman po. Nag-check-in nga po kami sa isang hotel. Nanlaki ang mga mata ni Maricel sa tuwa sa kanyang narinig. Napatakip pa siya ng bibig. Totoo ba yan, Sherlyn? Opo, tita. At tinanong ko po siya kung mahal pa po ba niya ako. At sinabi po niyang bumalik daw ang pagmamahal niya sa akin matapos niya akong makita. Ayan ang sinasabi ko. Kung gano'n ay malaki ang pag-asang magkabalikan kayo. Yes po, tita. Pero sinabi po niyang mahal pa rin po niya si Natasha at naguguluhan pa raw siya. Sabi niya, bigyan ko muna siya ng time para mag-isip. Dininig na rin ng Diyos ang araw-araw kong panalangin. Maraming salamat. Basta akitin mo lang siya ng akitin, ha? Sure po, tita.
Gagawin ko po ang lahat para mapaibig po siyang muli. Napanatag naman ang kalooban ni Maricel. Samantala, dumating na si Natasha sa bahay ng kanyang mga magulang na nasa McKinley Hill. Nagpakilala siya sa gwardyang nagbabantay sa labas ng village. Noong una ay hindi pa siya pinapapasok dahil nga bawal magpapasok ng mga taong walang consent ng isa sa mga nakatira sa village na tanging mga bilyonaryo at milyonaryo lamang ang nakatira. Ngunit nakiusap si Natasha sa gwardya na tawagan ng kanyang mga magulang. Hindi siya pinaniwalaan ng gwardya. Sa kanyang bihis kasi ay hindi naman siya mukhang mayaman. Simpleng puting t-shirt lang ang suot niya at may mahabang palda na abot hanggang sa kanyang tuhod. "Sir, please, tawagan niyo po si Mama at Papa." Pakiusap niya. Maya-maya ay may dumating na kotse. Ginaba ang salamin nito sa driver's seat at bumungad ang mukha ng kapatid ni Natasha. Siya si Jonas. "Oh, Natasha, anong ginagawa mo rito?" Tanong ni Jonas. "Kuya, gusto kong kausapin sina Mama at Papa." "Ganun ba? Sakay na," sabi ni Jonas. "Kuya, kapatid ko po siya." "Sige po, sir." Pagsuko naman ng gwardya. Pumasok na nga si Natasha sa kotse at umupo sa tabi ng driver's seat. Pumasok na ng village ang kotse at minaneho na ito ni Jonas patungo sa kanilang mansyon. "Bakit mo gustong kausapin sina Mama at Papa?" Pagtataka ni Jonas. "May favor kasi akong hihingin sa kanila." "I'm so sorry to tell you this, Natasha. Pero kung hihingi ka ng favor sa kanila, make sure lang na susundin mo na sila. Does that mean na hihiwalayan mo na si Kevin?" "Hindi. Hindi ko siya hihiwalayan dahil nagmamahalan kami." "Then kalimutan mo na kung ano man yung favor mo kay na Mama at Papa. Siguradong wala ring patutunguhan yan." "Gusto ko pa ring subukan. Nasa bahay ba sila ngayon?" "I guess so." Nakarating na nga sila sa napakalaki nilang mansyon. Mayroon pa silang fountain sa harap ng kanilang main door. Mayroon din silang malawak na hardin na punong-puno ng mga halaman at bulaklak. Ipinara ni Jonas ang kanyang kotse sa parking area ng mansyon at bumaba na sila. Pumasok sila sa loob at umupo si Natasha. Binati pa siya ng mga kasambahay at sinuklian din naman niya ito. Sinabi niya kay Jonas na tawagin ang kanyang mga magulang. Wala pang 5 minuto ay sabay na ngang bumaba ang kanyang mga magulang mula sa kwarto. Umupo ang kanyang mga magulang sa isa pang sopa na nasa harapan niya. Halatang masama ang loob ng mga ito. "Magandang araw po, Mama, Papa," sabi ni Natasha pero hindi siya sinagot ng mga magulang. Nakatingin lamang ang mga ito sa kung saan upang hindi magtugma ang kanilang mga tingin. "Ma, alam kong masama pa po ang loob niyo sa akin dahil pinakasalan ko si Kevin. Pero sana po maintindihan niyo na mahal ko siya," sabi ni Natasha. "Ano ba ang pakay sa pagpunta mo rito? Sabihin mo na," sabi ng amang si Sol. "Maaari niyo na po ba akong tanggaping muli bilang anak niyo?" "Tasha, sinabi na namin sa iyo, hanggat hindi mo hihiwalayan ng lalaking iyon, huwag na huwag kang babalik sa mansyon at huwag na huwag kang hihingi ng kahit anong tulong sa amin," sabi ng inang si Jenny. "Pero Mama, hindi ko po kailangang pumili sa inyo. Pareho ko kayong mahal. Ayokong i-give up ang isa sa inyo." "Pwes, kailangan mong mamili. Kung hindi mo kami kayang piliin, mas mabuti pang kalimutan na lang namin na anak ka namin," matigas na sabi ni Jenny. Napaiyak na lamang si Natasha. Alam niyang hindi talaga magiging madali na mapakiusapan ng kanyang mga magulang. Ngunit sumubok lamang siya. "Kung wala ka nang sasabihin, mabuti pa umalis ka na," sabi ni Jenny at nauna na itong bumalik sa kanilang bedroom. "Malis ka na. Sana'y maging masaya ka sa Kevin na yan," sabi naman ng kanyang amang si Sol. Umalis ng luhaan si Natasha. Ngayon ay tinanggap na niyang hindi na muli pang babalik ang relasyon niya sa kanyang mga magulang. Nagpatuloy ang mga araw. Patuloy rin ang pagmamaltrato ni Maricel kay Natasha. Pero walang ibang nagagawa si Natasha kung hindi ang tiisin lang ang mga iyon. Napansin din ni Natasha na palaging late umuwi ang kanyang asawa. Kung dati ay
Wala pang alas 7 ay nakakauwi na ang asawa, ngayon ay umaabot na ng halos alas 9 ng gabi ay hindi pa ito nakakauwi. Isang araw ay kinompranta niya ang asawa upang malinawan. Mahal, bakit palagi nalang late ka umuwi nitong mga nakaraang araw? Tanong niya ng mahinahon. Pasensya ka na mahal, marami lang kasi akong ginagawa. Palagi akong napapa-overtime. Alam mo namang hindi lang basta-basta ang posisyon ko sa kumpanya, di ba? Medyo mataas din ang posisyon ko. Kapag mataas ang posisyon, mataas din ang responsibilidad. Ngumiti lamang si Natasha. Hindi niya pinagdududahan ang sagot ng asawa. Ganun ba? Salamat ha. Naiintindihan ko naman. Nagtataka lang talaga ako. Pero wag mo masyadong pagurin ang sarili mo ha. Baka mamaya ma-overwork ka niyan. Dapat mabalance mo din ang trabaho at ang sarili mo. Salamat sa understanding, mahal. Ang hindi alam ni Natasha, pagkatapos ng trabaho ay dumediretso si Kevin sa bagong apartment ni Shirlene at doon ginagawa ang kanilang infidelity. Wala siyang kaalam-alam na ang kanyang pinagkakatiwalaang asawa ay pinagtataksilan na pala siya. Kapansin-pansin din ang palaging pagbisita ni Shirlene sa kanilang bahay. Kaya ang nangyayari ay palagi niyang pinagsisilbihan sa bahay ang ex ng asawa dahil nga bisita ito. Isang araw ay bumisita na naman si Shirlene at may mga dala itong regalo para kay Maricel at Kevin. Natasha, may dala akong regalo para kay Kevin. Binilhan ko siya ng sapatos. Noong kami pa, palagi niyang naikukwento na mahilig siya sa sapatos. Ibigay mo na lang sa kanya. Sabi ni Shirlene at iniabot kay Natasha ang sapatos. Tiningnan lamang ito ni Natasha dahil ayaw niya itong tanggapin. Aniyay hindi tama na tumanggap pa ng regalo mula sa isang ex. Tanggapin mo na! Anong inaarte-arte mo, Natasha? Galit na sabi ni Maricel. Wala po ma. Sabi niya at kinuha nga ito. Pasensya na Natasha, hindi kita nabilhan. Pero no worries, bibilhan kita next time. Ano bang gusto mong regalo? Wala naman. Huwag mo na akong intindihin. Nang dumating sa trabaho si Kevin, ay iniabot ni Natasha ang kahon ng sapatos kay Kevin. Regalo nga pala yan sa'yo ni Shirlene. Ano yun? Sapatos. Ganun ba? Sige, lagay mo lang dyan. Sabi ni Kevin habang naguhubad ng damit at nagpapalit ng pambahay. Sinunod nga ni Natasha ang utos ni Kevin at inilapag niya ito sa kama. Pinagmasdan niya ng maigi kung ano ang susunod na gagawin ni Kevin sa sapatos. Nang matapos magpalit ng pambahay si Kevin ay naupo siya at sinukat ang sapatos. Sa obserbasyon ni Natasha ay nagustuhan ni Kevin ang regalong iyon. Maganda ba? Tanong ni Natasha. Oo, maganda. Actually, matagal ko na itong gustong bilhin. Siguro sinabi ni mama sa kanya na gusto ko itong bilhin. Sa pagkakaalam ko, mahigit 100,000 ang halaga nito. Nagulat si Natasha. 100,000? Oo, mahal talaga ito. Nahiya si Natasha. Sorry kung hindi man lang kita mabilhan. Kaya pala hindi mo tinanggihan. Sobrang mahal pala niyan. Mahal naman. Bakit ko naman tatanggihan itong blessing? May basketball kami sa work ko sa Sunday. Sakto itong sapatos na ito. Gusto sanang sabihin ni Natasha na wag na itong tanggapin ng asawa at sa halip ay ibalik na lang kay Shirlene o hindi kaya ay itapon na lamang ito. Ngunit naisip niyang sino nga ba siya upang sabihan si Kevin kung ano ang dapat gawin nito sa sapatos. Dagdag pa rito ay ang presyo nito na hindi naman niya kayang bilhin para sa asawa. Masakit man sa kanya na tumanggap ng regalo si Kevin mula kay Shirlene ay wala naman siyang ibang magagawa. Nagdulot nga lamang ito ng pagtatampo niya sa asawa. Pwede bang manood sa basketball niyo sa linggo? Pwede naman, pero manonood din daw si mama. So baka walang may iwan dito sa bahay. May lock naman tayo. Wala naman sigurong papasok dito sa bahay. Sige, tingnan natin. Dumating ang araw ng linggo at nakabihis na sina Kevin at Natasha. Nakita ni Maricel na kasama pala si Natasha. Oh Kevin, bakit sasama yan? Pagtataka ni Maricel
na nakataas ang kilay. Gusto raw po niyang sumama. Sinong may iwan dito sa bahay? Ilalak naman po natin itong bahay, Mama. Paliwanag ni Natasha. Ay walang natin. Maiwan ka rito sa bahay dahil maglalaba ka ng mga kumot ngayong araw. Huwag ka na ngang pilosopo. Pero gusto ko po kasing mapanood si Kevin na maglaro ng basketball. Hindi na. May iwan ka rito sa bahay at huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano. Huwag mong painitin ang ulo ko. Natasha ha, ang aga-aga. Tara na nga, Kevin. Nauna na ngang lumabas ng bahay si Maricel. Nilapitan naman ni Kevin si Natasha upang kausapin. Pasensya na mahal. Maiwan ka na lang dito. Next time ka na lang manood. Ani ni Kevin at hinalikan sa noo si Natasha. Sobrang nasaktan si Natasha sapagkat hindi man lang siya ipinaglaban ni Kevin. Gusto sana niyang ipaglaban siya ng asawa para makasama siya, ngunit hindi man lang ito nag-effort na pasamahin siya. Sobrang nadudurog ang puso niya. Nang lumabas si Kevin ay hindi na niya napigilan pang maluha. Habang naglalabas siya sa washing area ay hindi mawala sa isipan niya si Kevin. Sa isang court sa Pasig ang basketball event ng kumpanya ni Kevin. Sa audience ay magkatabing nakaupo sina Maricel at Sherlyn. Kumakain pa sila ng popcorn habang nagkwekwentuhan. Salamat po ma dahil hindi niyo na po pinasama si Natasha. Masayang sabi ni Sherlyn. Ay talagang hindi ko naman papasamahin. Pag pumayag akong sumama siya rito, edi malalaman niyang nandito ka. Pero ano naman 'di ba kapag nalaman niya? Kaya nga po, sigurado pong iiyak at mamamatay sa selos yan kapag nalaman niyang kabanding yung ex ni Kevin. That's true. Gusto ko pa nga saktan ng puso niya sa pagseselos hanggang sa kusa na siyang sumuko. Sayang nga eh. Sana pala pinasama ko na lang siya rito para lalo siyang mamatay sa inggit. Tawanan na lamang silang dalawa. Samantala, hindi mapanatag si Natasha sa bahay. Kaya naman, umalis siya at sinundan sina Kevin at Maricel sa basketball court. Umupo siya sa audience at pinanood ang asawang naglalaro. Kinukunan pa niya ito ng video. Inilibot niya ang kamera maging sa audience. Kumuha sa atensyon niya sina Maricel at Sherlyn na nakaupo habang masayang nagkwekwentuhan. Agad niyang hininto ang pagkuha ng video. Sobrang nasaktan siya nang makita ang dalawa na masayang magkasama. Natapos ang programa ay umalis na sina Kevin kasama sina Maricel at Sherlyn. Palihim na sinundan ni Natasha ang tatlo at nabigla siya nang makita ang mga itong kumakain sa isang restaurant. Kitang-kita niya ang tuwa sa mga mata ng tatlo habang kumakain. Para silang isang masayang pamilya. Kung dati ay ayaw na ayaw ni Kevin na nariyan si Sherlyn, ngayon ay napansin ni Natasha ang malaking pagbabago sa pakikitungo ng asawa sa dating nobya. Nakikipagtawanan na nga ito sa dalaga. Lubos siyang nasaktan, ngunit hindi naman niya kayang gumawa ng gulo sa harapan ng maraming tao. Maya-maya ay umalis si Maricel at iniwan nito ang dalawa sa restaurant, dahilan upang lalong magselos si Natasha. Sinisisi ni Natasha si Maricel sa mga nangyayari. Alam niyang ang kanyang biyenan ang pilit na naglalapit sa kanila ni Kevin. Naghintay lamang si Natasha sa kanyang pinagtataguan. Halos kalahating oras na natili ang dalawa sa restaurant hanggang sa sumakay ang dalawa sa taxi at umalis. Sumakay rin ng taxi si Natasha at sinabi sa driver na sundan ng taxi na sinasakyan ni Sherlyn at Kevin. At nabigla siya nang makita ang mga itong pumasok sa isang apartment. Tila may kuryenteng dumaloy sa bawat ugat ng katawan niya. Matinding galit ang nararamdaman niya pero hindi niya alam kung paano ito ilalabas. Sinubukan pa niyang pumasok sa loob ngunit hindi siya pinapasok ng gwardiya roon sapagkat wala siyang dalang ID o hindi naman siya nakatira sa apartment. Sa huli ay umuwi na lamang siya habang natudurog ang kanyang puso. Kung ano-ano ang mga naiisip niyang maaaring ginagawa ni na Kevin at Sherlyn sa loob ng apartment. Sobrang nasasaktan na siya. Pagdating niya sa bahay ay grabing sermon pa ang inabot niya mula sa kanyang biyenan. Kaya sa sobrang galit niya ay hindi na niya napigilan pang sagutin ang kanyang biyenan. Bigaon, saan ka nagpunta at bakit nasa labahan pa rin yung mga kumot? Hindi ba't sinabi ko sa iyong labhan mo yon?
Inirapan lang ni Natasha ang biyenan. Bakit ako maglalaban ng mga kumot nyo? Katulong niyo ba ako sa bahay na ito? Hindi ko pinakasalan si Kevin para alilain mo lang ng ganito. Matagal na ako nagtitiis pero hindi ko na kaya, ma. Dilim ang paningin ni Maricel sa kanyang narinig. Sobrang nag-init ang kanyang ulo. Anong sinabi mo? Ang lakas ng loob mong sagot-sagutin ako ng ganyan? Sabi ni Maricel at saka akmang sasampalin si Natasha. Ngunit hindi pumayag si Natasha at sinalo niya ang kamay ni Maricel. Matalim ang tingin niya sa binan. Bagay na una niyang ginawa at dahilan upang matakot si Maricel sa kanya. Ma, alam kong hindi niyo ako sinama sa laro ni Kevin dahil kasama niyo palaroon si Sherlyn. At ang matindi pa, kumain kayo ng sabay pagkatapos ng laro. Iniwan mo pa ngang mag-isa at pagkasama sina Kevin at Sherlyn. Alam mong may asawa na ang anak mo pero ikaw pa tong nagtutulak sa kanya na magtaksil? Sabi ni Natasha habang nakahawak pa rin sa kamay ni Maricel. Si Maricel naman ay pilit na kumakawala sa kamay ni Natasha, ngunit hindi niya magawa sapagkat sobrang higpit ng pagkakahawak nito. Bitawan mo akong bruha ka! Hindi kita bibitawan! Kasalanan mo kung bakit pinagtataksilan ako ngayon ni Kevin. Kung hindi mo ipinagsiksikan ng Sherlyn na yan sa bahay na ito, hindi na sila umabot sa ganito. Anong pagtataksil ang sinasabi mo? Walang katotohanan yan. Huwag ka nang magsinungaling. Kitang-kita ng mga mata ko, pumasok silang dalawa sa isang apartment. Kung hindi pagtataksil ang tawag doon, hindi ko na lang alam kung ano. Bitawan mo nga ako! Binitawan na nga ni Natasha si Maricel sabay tulak sa binan sa malambot na sofa. Ano ba ha? Ang kapal ng mukha mo ipagtulakan ako. Dumating si Kevin at nasaksihan niya kung paano itinulak ni Natasha ang kanyang ina. Sobrang nagdilim ang kanyang paningin sa nasaksihan. Natasha, anong ginagawa mo? Tinuturuan ko lang ng leksyon ng mama mo. Siya ang dahilan kung bakit pinagtataksilan mo ako. Nanlaki ang mga mata ni Kevin sa narinig. Anong sinasabi mo? Sinundan ko kayo sa laro kanina. Kasama niyo si Sherlyn. Pagkatapos ng laro, kumain kayo sa restaurant. Pagkatapos niyo kumain, nagpunta kayo ni Sherlyn sa isang apartment. Huwag ka nga magsinungaling. Dahil kitang-kita ng mga mata ko. Paiyak na sabi ni Natasha. Imbes na magpaliwanag ay sinabayan ni Kevin ang kanyang galit upang hindi siya magmukhang guilty. Kaya mo ba sinasaktan si mama? Karapatan mo para gawin ito sa kanya. Hindi ko siya sinasaktan. At kahit sinaktan ko pa siya, walang-wala yun sa lahat ng pagpapahirap niya sa akin dito sa bahay na ito. Sinakal siya ni Kevin. Huwag na huwag mong sasaktan si mama dahil hindi ako makakapayag na gawin mo yun sa kanya. Naintindihan mo? Napangiti naman si Maricel. Sobrang nasisihan siya habang nakikitang sinasaktan ng kanyang anak si Natasha. Hindi makahinga si Natasha. Binitawan siya ni Kevin. Hingal na hingal siya. Kung nagtagal lang ang pagsakal sa kanya ay maaaring nanagutan na siya ng hininga. Mama, okay lang po ba kayo? Pag-aalala ni Kevin. Ayos lang anak. Mabuti at maraming salamat dahil kinampihan mo ako. At ang buong akala ko'y magpapakabulag ka na naman sa pagmamahal mo sa babaeng yan. Bakit ko naman gagawin yun, Mama? Ikaw ang nanay ko. Walang babaeng papalit sa'yo. Niyakap na lamang ni Maricel si Kevin. Napaiyak na lamang si Natasha. Imbes na ito dapat ang komprontasyon niya kay Kevin tungkol sa pangangaliwa nito, ay nabaling pa sa pagtulak niya kay Maricel, dahilan upang siya pang magmukhang masama. Kinabukasan ay hindi gumawa ng mga gawaing bahay si Natasha. Magmula kagabi ay hindi siya nagsasalita. Hindi niya kinakausap si Kevin at hindi rin naman siya kinakausap ni Kevin. Nag-order lamang si Natasha ng pagkain para sa sarili niya. Kinakain niya ito sa kusina nang pumasok sa loob si Maricel. Ano yan? Bakit hindi ka nagluto ng pagkain? Hindi sumagot si Natasha. Kumain lamang siya ng kumain na parang walang naririnig. Aba, ang lakas ng loob mong wag akong pansinin. Anong oras na ah? Hindi ka pa rin nagluluto ng agahan namin? Hindi pa rin nagsalita si Natasha. Kapal talaga ng mukha mo. Kaya naghahanap ng ibang babae si Kevin dahil wala ka talagang kwenta. At ako pa ang sisihin mo? Saan mo kinukuha ang kakapalan ng mukha mo?
Parang wala pa ring naririnig si Natasha. Imbes na sagutin ng biyanan, ay nagpatugtog siya ng malakas na kanta galing sa kanyang cellphone. Nainsulto naman ito, kaya kinuha niya ang cellphone at itinapon sa sahig. Dahilan upang masira ang cellphone ni Natasha. Si Natasha ay kalmado lang. Kinakausap kita, kaya sumagot ka! Hindi kita kailangang sagutin. Kung nagugutom ka, magluto ka ng sarili mong pagkain. Hindi ako nagpakasal kay Kevin para gawin mo akong alila. Anong sinabi mo? Akma sana siyang sasabunutan ni Maricel, ngunit hinawakan niya ang kamay ni Maricel at itinulak ito. Huwag na huwag mo akong mahawak-hawakan, Maricel. Maricel? Tinawag mo ba akong Maricel? Oo, tinawag kitang Maricel. Pagpasalamat ka at tinatawag pa kita sa pangalan mo kaysa tawagin kitang Manang. Hindi makapaniwala si Maricel na ganito nang umasta si Natasha sa kanya. Ibang-iba ito. Sa Natashang mapayag na magpaapi. Sobrang tapang ng Natashang nasa harapan niya ngayon. Bastos ka talaga! Saan ka naman kumukuha ng tapang para sagot-sagutin mo lang ako ng ganyan? Sa galit ni Natasha ay itinapon niya ang pagkain sa sahig. Nawalan na ako ng ganang kumain. Linisin mo na lang yan, tutal hindi ko naman yan gagawin kung hindi dahil sa'yo. At tumayo siya. Saan ka naman pupunta? Hindi ko kailangang sabihin kung saan ako pupunta. Ano talaga ng mukha mo? Kung pakapalan lang din naman ng mukha ang pag-uusapan, hindi hamak na walang makakatalo sa kapalan ng mukha mo, Maricel. Kung sa tingin mong magpapapi pa ako sa'yo ngayon, pues, nagkakamali ka. Hindi na ako magpapapi sa pagkakataong ito. Saka umalis ng kusina si Natasha at nagtungo sa kanilang kwarto. Nakahiga sa kama si Kevin at nagse-cellphone. Pumasok din sa kwarto si Maricel dahil sinundan siya ni Natasha. Hoy bruha ka! Kinakausap kita! Huwag na huwag mo akong tatalikuran, naiintindihan mo? Hindi siya pinansin ni Natasha. Sa halip ay naghakot lamang ng mga gamit si Natasha. Anong ginagawa mo, Natasha? Pagtataka ni Kevin. Ayan! Magsabihan mo yung babaeng yan, binabastos ako! Sabi ni Maricel. Natasha, kinakausap kita. Anong ginagawa mo? Nagpatuloy lamang si Natasha sa pagliligpit ng mga gamit. Parang wala siyang naririnig. Nagkapalitan na lamang ng tingin sina Kevin at Maricel. Matapos maghakot ng mga gamit ay hinarap ni Natasha si Kevin. Aalis na ako, Kevin. Gusto ko na makipaghiwalay sa'yo. Tutal, yun naman ang gusto nyo. Lalo na yung matandang yan na mukhang pera. Itigilan natin ang kalokohang ito. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng mama ko. Matanda na walang pera. Anong mali sa sinabi ko? Walang niya ka talagang babae ka. Napakabastos mo! Sabi ni Maricel. Talagang bastos ako sa mga taong basura ang ugali. Isaksak mo si Shirley sa dibdib mo. Sana ay maging masaya kayong tatlo sa pamamahay na ito. Tutal, pare-parehas lang naman kayo. Muli niyang ibinaling ang tingin kay Kevin. By the way, hindi mo ito alam dahil nagsinungaling ako sa'yo noon. Sinabi ko sa'yong patay na ang mga magulang ko, but that's not true. My parents are billionaires. Itinakwil nila ako for choosing you at pinagsisisihan kong pinili kita kaysa sundin ng mga magulang ko. Napatawa si Maricel ng malakas. Nababaliw ka na, Natasha. Diyos ko po, papatayin mo yata ako sa katatawa. Kung ako sa'yo, magpapatingin na ako sa psychiatrist. Iba na yan. Tumawa ka lang hanggat sa gusto mo. Tingin mo ba, bibigyan ka ng pera ni Shirlene? No, that won't happen. Kapag nagsawa siya kay Kevin, magloloko ulit siya kagaya sa ginawa niya noon. Pero mabuti pa, let's end the conversation here. Aalis na ako at magsama kayong dalawa ng anak mong mama's boy. At saka umalis si Natasha. Kahit masakit sa kanya, nahiwalayan si Kevin ay kailangan niya itong gawin. Kailangan niyang magtapos ang kanilang relasyon dahil mayroon nang nagloko. Si Kevin naman ay nakonsensya. Kahit nasaktan niya si Natasha kahapon, ay mahal pa rin naman niya ito. Sumakay na ng taxi si Natasha patungo sa bahay ng kanyang mga magulang.
Habang nasa taxi siya, ay umiiyak siya. Pilit niyang naaalala ang mga masasaya nilang alaala kasama si Kevin. Kahit siya ay hindi rin inaasahan na sa ganito lang matatapos ang kanilang relasyon. Pagdating sa village, ay pinapasok siya ng gwardiya roon na nakakilala sa kanya. Nilakad niya ang village hanggang makarating siya sa bahay ng magulang niya. At doon ay ikwinento niya sa mga ito ang tungkol sa nangyari sa relasyon nila ni Kevin. Pinagalitan pa siya ng mga magulang niya pero sa huli ay tinanggap pa rin siya ng mga ito dahil nangingibabaw pa rin sa kanila ang dugong dumadaloy sa kanilang katawan bilang isang pamilya. Ganoon man ang kinahantungan ng relasyon niya kay Kevin, ay masaya pa rin ang mga magulang niya dahil sa wakas ay bumalik na rin siya sa totoo niyang pamilya. Magmula noon ay nagbagong buhay na si Natasha. Ipinasok siya ng kanyang ama sa kumpanya upang sanayin sa corporate world. Kasabay nun ay nagpadala si Natasha ng divorce paper sa bahay ni na Kevin. May kasama itong sulat kung saan nakasaad na pirmahan na ni Kevin ang divorce paper. Ayaw pa sana itong pirmahan ni Kevin dahil nagdadalawang isip pa siya. Gayunman ay pinilit siya ng ina na pirmahan na ito. Kaya sa huli ay pinirmahan din niya ito. Sa kasamang sulat ng divorce paper ay nakalagay roon ang address kung saan nila ito ibabalik. Nagtaka si Maricel kung bakit sa isang village gusto ipadala ni Natasha ang pirmadong divorce paper. "Anak, alam mo ba kung saan ang lugar na yan?" Tanong ni Maricel. "Hindi eh. Ano bang meron dyan, ma?" "Puro mayayaman lang ang nakatira dyan. Dyan nakatira ang pinakamayayamang negosyante dito sa Pilipinas." "Talaga po ba? Eh bakit ipinapadala ni Natasha itong sulat doon?" "Mamalay ko sa kanya." "Ma, hindi kaya totoo ang sinasabi niyang mayaman talaga siya?" "Ano ka ba? Nagpapaniwala ka roon. Baka doon nakatira ang abogado niya?" Pagkumbinsi ni Maricel sa kanyang sarili, ngunit ang totoo ay napag-iisip din niyang paano nga kung totoong mayaman talaga si Natasha. Ipinadala nila ang divorce paper through LBC. Kasunod naman noon ay nanumbalik ang relasyon ni na Kevin at Sherlyn. Ngunit makalipas ang isang taon ay naghiwalay rin silang dalawa dahil nagkaroon muli ng panibagong project si Sherlyn kung saan nahulog ang loob niya sa katrabaho niya roon na isang modelo. Galit na galit si Maricel nang malaman niya ito. Tinawagan niya si Sherlyn pero hindi siya sinasagot ng dalaga. Dahilan upang isumpa niya ang dalaga dahil sa matinding galit. Kaya siya galit na galit ay dahil lubog ngayon sa utang ang pamilya niya. Umutang kasi siya ng 10 milyong piso at ipinang-invest ito sa isang kakilala. Ginawa niyang collateral ang kanilang bahay. Kapag hindi siya nakabayad ng utang, ay makukuha mula sa kanila ang bahay na matagal na niyang pinaghirapan. Ang problema ay naloko silang dalawa ng kakilala niya sapagkat isang scammer pala ang kumausap sa kanyang kakilala. Natangay ang lahat ng pera nilang dalawa, kaya ngayon ay hindi na niya alam kung saan siya kukuha ng perang may pambabayad sa utang. Nang hindi sila makabayad ay sapilitang kinuha mula sa kanila ang kinolateral nila na bahay. Kaya ngayon ay nagrerenta na lamang sila ni Kevin sa isang apartment na may presyong 10,000 kada buwan. Samantala, matapos ang isang taong pagtatrabaho sa korporasyon ay nagkaroon ng isang mataas na posisyon sa kumpanya si Natasha. Nalaman din niya ang tungkol sa nangyari kina Kevin at Maricel. Naisip niyang ito ang parusa ng Panginoon sa kanila dahil sa pagmamaliit ng mga ito sa kanya. Kung dati ay siya ay ibinababa ni Maricel, siya ngayon ay nakakaangat na, tila nabaliktad ang kanilang mundo. Isang araw, bumisita si Natasha sa isa nilang building sa Parañaque. Kasama niya ang kanyang ama. Gusto nilang bisitahin ang gusali. Kasama nilang operations manager ng branch at sinamahan sila upang ipakilala sa ibang mga empleyado ng kumpanya. Sa ikinagulat ni Natasha ay nakita niya si Kevin na isa sa mga nagkukumpulang empleyado sa kanilang paligid. Ang OM naman ng kumpanya ay ipinakilala sila sa lahat. Kitang-kita niya ang gulat sa mga mata ni Kevin habang nakatingin sa kanya. "And the beautiful lady beside me is Miss Natasha Guevara. She's the daughter of our president. She's our current marketing manager. Give them a round of applause," sabi ng operations manager
Pumalakpak naman ang mga empleyado. Ngumiti naman si Natasha habang nakatingin kay Kevin. May intensyon siyang sarin ng dating asawa. Matapos nilang bumisita, ay umalis din sila ng ama sa gusali at bumalik sa main building sa McKinley. Isang araw ay kumain sa isang restaurant si Natasha ng mag-isa. Maya-maya ay nakita siya ni na Kevin at Maricel at nilapitan siya ng mga ito. Sobrang amo ng mukha ni Maricel ngayon. Hindi kagaya ng huli niya itong makita na parang isang demonyo. Natasha, kamusta ka na? Nahihiyang tanong ni Maricel. Tumigil sa pagkain si Natasha at nagpunas ng labi gamit ang tissue. Hindi siya sumagot at hinintay lang niyang magsalita sina Maricel at Kevin. Wala naman kasi siyang sasabihin sa dalawa. Nagtinginan naman sina Kevin at Maricel. At patapos ay lumunok ng laway si Maricel. Natasha, alam kong may galit ka sa amin ng anak ko dahil sa nangyari sa nakaraan. Pero may hihingin lang sana akong pabor sa'yo. Hindi pa rin nagsalita si Natasha. Gusto niyang diretsahin na siya ni na Kevin at Maricel dahil ayaw niyang magsayang ng oras sa mga ito. Mabuti pa ay diretsahin ka na namin. Alam naming busy kang tao, Natasha. Nabalitaan ko na kay Kevin na anak ka pala talaga ng isang bilyonaryo. Ikwinento niya sa akin ang pagkabisita niyo sa building sa Parañaque. Ang totoo kasi niyan ay nawala na sa amin ang bahay namin. Gawa ng ginawa ko siyang collateral sa utang ko. Hindi ko na nabayaran ang utang ko. Baka pwede sanang makihiram sa'yo ng 12 million para makuha ko lang sana ulit ang bahay namin. Napasmirk si Natasha. Gusto niyang matawa pero pinigilan na lang niya. Uutang ka ng 12 million? Bakit ko kayo papautangin ng 12 million pesos? Mapang-asar niyang sambit. Natasha, naging parte ka rin naman ng buhay namin ni Kevin. Naging biyanan mo ako. Biyanan? Never kitang naging in-law. You just made me a slave of you and your son. Kahit kailan, hindi ko naramdaman na itunuring mo ako bilang in-law. Bakit hindi ka umutang ng pera kay Sherlyn? Eh di ba, pinagmamalaki mo sa akin ang babaeng yon? Bruha kasi ang babaeng yon. Nangaliwa siya at pinagpalit ang anak ko. I see. Siguro, nagsawa na siya sa pagiging mama's boy ng anak mo. Natasha, please. Pinagsisihan na namin ang mga nagawa namin ni mama sa nakaraan. Kalimutan na natin yun, Natasha. Sambit ni Kevin. Of course. Kinalimutan ko na yon. Pero anong gusto nyo? Kalimutan ko yon para lang makautang kayo sa akin? Hindi ba kayo nahihiya? Throughout this conversation, hindi nga kayo humingi ng tawad sa ginawa niyo sa akin? And you expect na pahiramin ko kayo ng pera? Konting delikadesa man lang sana. Natasha anak, pasensya ka na. Sana ay patawarin mo kami sa mga nagawa namin sa nakaraan. Sobrang desperada lang kami na muling makuha ang bahay. Pinaghirapan kasi naming itayo iyon ng yumao kong asawa. Malaki ang sentimental value ng bahay na iyon, lalo na sa amin ni Kevin. Pagmamakaawa pa ni Maricel. Apology not accepted. Don't even try to borrow money from me as if naman na may maipapambayad kayo roon. Even if meron, it will take some years bago niyo yun mabayaran. Kapag nag-invest ako sa halagang 12 million, lalago pa ang pera ko. Kaya, why would I waste my money for you? I'm done. Nawalan na ako ng ganang kumain. Tambit ni Natasha at siya ay tumayo na. Bumulusok naman sa galit si Maricel. Hindi niya matanggap na nauwi lang sa wala ang paghingi niya ng tawad. Nilunok niya ang kanyang pride at tiniis ang kahihiyan pero sa huli ay hindi rin lang pala siya papautangin ni Natasha. Napaka-ingrata mo talagang babae ka! Akala mo kung sino ka na porket mas nakakataas ka lang sa amin ngayon ng anak ko? And so? Tandaan mo itong sasabihin ko sa'yo. Lulubog ka rin sa putik balang araw. Isinusumpa ko yan. Gumisi lang si Natasha upang asarin si Maricel. Matapos ay
naglakad na siya palabas ng restaurant. Sinuot pa niya ang kanyang Louis Vuitton shades. Habang siya ay parang modelong naglalakad, malaki rin ang ngiti sa kanyang mga labi. Samantalang si Maricel ay galit na nakatingin lamang kay Natasha at sinundan nito ng pag-iyak. Sina Maricel at Kevin ay kinarma at si Natasha naman ay gumanda ang buhay. Tunay ngang kailanman ay hindi mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan. At dito na nagtatapos ang kwento kung paano lumaban ang ating bidang si Natasha mula sa kanyang taksil na asawa at sa kanyang mapang-abing biyanan. Sana ay nagustuhan nyo ang kanilang kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.